So yan. Update ko nito. Ano to? Bataan Street. Sunod-sunod na yan eh. Yung street na yan, Cavite, Laguna. Ayun nga, yung padadaan sa ano. Doon. Ba may angkas lang ako. Ilang kilo to pareho? Parang may pagka... Sir, Ano? wala pang... Kung may 25 kilos yan, hindi pa pala na ano yan. Ito, pinadaan sa ano. Ito mo bro, 77 oh. Mula sa amin full charge yan. 27. Samantalang ito, pag nabiyahe ka, 81 pa, di ba? Oo, full size yun. Samantalang ito. 84.5. 84.9. Mas malakas yung pan na yan, no? Kaysa dito. Ang ingay, oh. Hindi nga to. Malati. Malati yan, dire-diretso lang yan. 5 kilometers. Hanggang dun sa ano. Hanggang dun sa... Naka-vlog, naka-online ka rin. Naka-vlog ka rin. Oo, naka-video. Para mag-video namin yung takbo nito. Oo. Ayun yung bagong ano eh. Bottle. Bottle na yung naka-install. Palit kami ng bagong controller niya, bali Motul E150 nakakabit sa kanya. Tapos ayun yung battery, yung pa rin naman yung 60AH. So ako yung nilipit ako dito ng dalawang battery, 55, so 110AH tong bitbit ko. Ha? Sige, sige. Okay guys, so yung electric bobber ko pala, nakabitan na ng Motul EM150 na controller. Yung dating controller niya na Blood 501, 72501, dito na nakakabit sa T8 na e-bike, itong kulay puti na ito na nag-video. So tinetest drive namin, tinetestra namin yung speed nitong Motul EM150, kung ano nga ba yung performance niya, kung mas maganda ba sa previous controller. Kaya binyahin muna namin siya guys papuntang Pasay. Itong biyahe namin na to galing dito sa Bacoor. So itatry namin kung yung init ba niya mas mainit kaysa dun sa Blood 501 o mas okay ang temperature niya regarding sa mga longer rides. Kasi yung dating 72501 nakakabit, mas malakas-lakas uminit yun eh. Kasi nabalitaan ko at na-experience ko rin dun sa dati kong e-bike na ginamit namin sa long ride na naka-Motul EM150. Maganda yung performance niya. Tsaka kahit anong birit, hindi gaanon ka taas yung temperature, hindi sobrang init. Last year yun guys, nung rides namin sa Kasigurang Aurora, pinahiram ako ni Joel ng
cargo e-bike na naka 3000 watts hub, power save at Bottle EM150 controller. So sa na-experience ko, ang ganda ng performance. Buti nagawa na ng paraan ni Ken Soriano yung program ng Bottle, kasi dati hindi namin pa-detect talaga yung controller. Sira pala yung module na ginagamit namin. So yun, na meron si Ken na module na ginamit namin, na-set niya na maayos. So dito sa video na to, sa experience ko, itong video na to last January 9 ito eh. So sa experience ko dito sa Bottle EM150 ngayon na controller, okay yung acceleration niya, smooth acceleration pero malakas. Parang kagaya din ng cargo e-bike na ginamit ko last year. Makikita nyo guys sa video, makikita nyo yung bilis na acceleration kapag kinahataw ko dito sa along Molino Boulevard na to. Bilis ang Bottle. Ayun guys, nakita nyo ba yung speed na naabot nitong speedometer nitong nitong P8 na e-bike? Maabot ng 83, 84. So sa ganitong takbuhan, mabilis na yan 78, maabot ng 84. Sa experience ko sa rides namin na yan, okay ang performance ng Bottle. Mas okay ang performance compare sa Blood 72501. Yung 72501, mas malakas siya uminit, at kapag talagang nag-overheat, titiri ka talaga. So mag-aantay kang mag-cool down muna, kaya kailangan talaga ng malakas na fan para ma-maintain yung temperature niya. Ang nangyari last year, nagpunta kami ni Walter dun sa convention ng mga ng mga e-cars. Nagpunta kami sa World Trade sa Mias. Wala akong fan nun, sira yung fan ko. So ang ginawang diskarte namin, nilagyan namin ng yelo. Bumili kami ng 5 pisong yelo na tube ice,
kada T-Rec, nilalagyan namin ng yelo yung ano, yung likod ng controller. Pag lumamig na, andar na naman. So ganun yung discarding ginawa namin para makarating lang dun sa venue. Pabalik, ganun pa rin yung ginawa ko. May natira pa rin na yung yelo naging tubig na. Ganun pa rin hanggang sa ano, makabalik na ako sa bahay namin. Nung tumakbo kami nun, pabalik, nung umuwi na ako nung gabi, matagal-tagal naman siya bago tumirek. Pero dun sa dinadaanan ko, nandun na ako sa tambo, bumili na ako ng yelo, panigurado lang. Kasi mahirap na tumirik na naman, tapos matatagalan kang i-cool down yung 72501 blood controller kasi wala kang fan eh. Yung iba naman, ginagawa nila ng ano, ng cooling system kagaya din sa ibang mga kasama namin. Bukod sa fan, may cooling system na nilalagay sila, yung liquid cooled, parang radiator na. So mas efficient yung cooling na yun, lalo na sa mga high specs na controller kasi mas mataas yung setting ng controller, mas mataas yung ano, amperahe na idinodraw niya. So mas mataas na amperahe, mas malakas yung init. So kailangan mas malakas yung cooling system natin sa controller para ma-maintain lagi yung temperature niya na hindi mag-overheat. So siya nga pala guys, yung mga controller at hub ng mga e-bike may mga compatibility din. May mga proper match na binabagayan na kagaya nito, Votol at Naka-gear 1 ka saka lang, gear 2. blood controller. Mabilis masyado, gear Sa 2 yan. performance gear two na na. na-experience namin, okay itong Votol na i-match sa ano, QS motor. Ganda nga lang hatak eh. Hataw agad. Ganyan yung atak nito dati. Oh.
Okay guys, so sa pagbibiyahe namin na to hanggang makarating kami dun sa destination namin, napatunayan na namin na okay talaga yung performance ng bottle. Pero malalaman pa namin sa mga susunod namin na biyahe. Mga ilang test run pa gagawin namin. Mga ilang biyahe pa para makasigurado na okay talaga yung bottle performance. Pero yung mga nauna sa amin naman na gumamit ng bottle, mas maganda naman daw ang performance talaga. Kaya kasi nagamit ko na yung bottle last year, isang beses pa lang. So ito, personal experience ko na kasi nakabili na ako ng second hand na bottle last December. Kaya ngayon namin tinetest run para makita yung kaibahan niya ng performance regarding dun sa dati niyang controller na Blood 501. Basta tama yung settings ng controller, yung pagkakataon, no, tama yung timpla niya, okay yung maging okay ang performance. Minsan kasi nagkaka-problema din sa phase wiring. Pag hindi okay ang combination ng mga phase wire, may chance na kailangan baguhin kahit tama naman yung mga connection, tama yung color coding. Minsan yung hub masyado mainit, may medyo yung takbo hindi maayos, so hindi kailangan i-configure sa phase wire. Pagka ganun, kung tama naman yung yung combination ng phase wire, babaguhin. Pero yun ang medyo mahirap-hirap kasi in case na magbago ka ng combination tapos hindi okay ang performance, may chance na masira din yung hub. So hanggang dito na lang guys yung aking video. Thank you for watching at marami pa akong i-upload na videos. Salamat ng marami.